Umaga po. Salamat sa Diyos at nandito po kayo. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos at nandito ka. Salamat sa Diyos at nandito ka. Okay. No? Salamat po at nandito ang bawat isa. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na muling magsama-sama upang papurihan ka. Maraming salamat po sa bawat isa na piniling maparito upang sambahin ka at upang ipahayag na kayo po ang aming Diyos, kayo ang aming Hari. Dalangin po namin na sa oras na ito, mangusap po kayo sa aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng bagong pag-asa, bagong kalakasan na magpatuloy na sumunod sa inyo. Mabanal na Espiritu, kayo po ang magturo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating message ay What Do You See? No? Ayan po yung kinakanta namin ng pamangkin ko, no? Kasi mahilig siya sa mga insect. Sabi niya, what do you see? I see butterfly. Mga ganyan po, no? So, pero naalala ko po yung title natin ngayon sa awit na yan. What do you see? Ano po ginagamit para makakita? Mata, no? Yung iba, pinalad na merong malilinaw na mata. Yung iba, malabo po talaga, no? Yung ating nakikita. Nilikha tayo ng Diyos na binigyan tayo ng mga mata upang makakita, tenga para makarinig, at pandama upang maranasan natin yung mundo na kanyang nilikha. Pero yung mata po, meron siyang limitation, no? Kasi ang makikita lang natin ay mga bagay na physical, no? Hindi natin nakikita yung laman ng puso ng bawat isa, kundi ang Diyos lamang na yung nakakakita. At higit sa lahat, yung mga mata natin, hindi natin nakikita ang Diyos. Tama ba? Kasi physical lang yung nakikita natin. Kaya nga, sa Biblia, alam ng Biblia, mahalaga yung ating mga nakikita. Kaya yung question natin, what do you see? Hindi lamang mga bagay na physical, kundi nakikita ng ating mga spiritual eyes. Kaya sa Biblia, ipinalangin ni Pablo ang ganito. Sabi niya, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Sa Tagalog, wala yung mata, no? Pero sabi daw nawa, liwanagin ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na mayroon. Para doon ay tinawag niya kayo. So ang prayer ni Pablo na yung mata ng ating mga puso ay makita ang Diyos, no? Kasi ang problema po ng mga tao, hindi tayo kulang, no? Sa kaalaman ng impormasyon. Ang problema po natin ay tayo ay hindi nakakakita dahil sa ating mga kasalanan. Hindi natin nakikita ang Diyos ng tama. Gayon din, hindi natin nakikita ang ating kapwa ng tama dahil sa ating mga kasalanan. At kapag mali po ang ating nakikita, mali rin ang ating pamumuhay. Kaya ito po yung tema, no, ng aklat ng mga awit, chapter 10. Sa katunayan, yung awit chapter 9 and chapter 10, sa original po na Hebrew at Greek Bible, ito po ay magkadugtong, no, or iisa. Kung makikita po ninyo, sinulat siya in acrostic form. Ibig sabihin, bawat simula ng verse nagsisimula sa alphabet ng Hebrew. Halimbawa po, ito, A, B, C. Ito po yung chapter 9, ito po yung chapter 10. So, sinulat siya kung saan bawat simula ng pangungusap nagsisimula sa alphabet po, no? A, sumunod, B, sumunod, C, no? Kaya tinitingnan nila na ang 9 and 10 po ay magkasama din talaga siya sa Septuagint o sa Hebrew Bible na isinusulat. Kaya ang tema po ng parehong verses ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi po sa chapter 9, basahin na po ninyo. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo, ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas sa asa. Sa chapter 9, no, ipinagdiriwang po ng mga awit or nung
psalmist ang tagumpay na naranasan niya sa pamamagitan ng Diyos. Kaya lang, pagdating po sa chapter 10, mag-iiba po yung tono ng kanyang awit. Kasi ano po sabi niya sa verse 1, basahin nga po ninyo. O O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka na tatago? Pagdating po sa chapter 10, parang hindi niya na makita, Lord, nasaan ka na, no? Bakit sa oras ng katulungan ay parang hindi ka na nagkahari o nagkokontrol sa mga nangyayari sa aking buhay. So yung Psalm 10 po, nasa pagitan po siya ng pag-alala ng psalmist, no, nung nakaraan niyang victory at sitwasyon na kinakaharap niya ngayon at pag-asa na alam niyang balang araw siya rin po ay magtatagumpay. Ano pong tinatanong po ng mga awit? Bakit masyado kang malayo? O sa ibang tanong po, Panginoon, nasaan ka? Panginoon, nasaan ka na? Bakit ang dami pong nangyayaring paghihirap sa aming buhay? Minsan po tayo bilang mga Kristiyano, alam po natin paano magpuri sa Diyos. Pero pag sa oras ng problema, nakakaranas din po tayo ng ganito. Tama po ba? Panginoon, asa ka na? Parang hindi ka na kumikilos sa aking buhay, no? Nasa pagitan tayo na alam natin tapat ang Diyos, pero alam natin meron tayong pag-asa sa Kanya, pero tapat natin ipinapahayag ang ating saloobin sa Kanya. Ganyan din po yung nakikita natin, magbabasa tayo ng Bible. Pag nood natin ng TV at balita, ano po yung mapanood natin? Corrupt na government, ano po ba, kaguluhan, no? Kagabi po nag-usap kami tungkol sa government, no? Kaya nahuli na si Marcoleta, sino mananagot sa mga ginagawa ng mga corrupt na mga official, kawawa naman ang mga tao, ang mga Pilipino, sino lang pwedeng pumalit sa kanila. Pag-iisipin po natin, no, yung mundo po natin ay puno ng kalungkutan at kaguluhan. Minsan mapapatanong din po tayo, Panginoon, parang hindi ka namin makita, no? Ano ang iyong ginagawa? Pero yung tanong po na ito ng salmista ay hindi tanong ng walang wala, kundi tanong ng kakulangan ng kaalaman. Gusto mo ipaunawa rin po sa akin kung ano ang dapat kong gawin at dapat kong makita. Itinuturo po sa atin ng Psalm 10, no, ngayon, kung paano po tayo dapat tumingin ng tama. Ang una pong lesson ay ang nakikita ng mundo. Babasahin po natin sa verse 10, chapter 3 to 7. Ipinagyayabang ng masasama ang kanilang mga hangarin. Si Yahweh ay nilalait at sinusumpa ng mga sakim. Basahin po yung verse 4. Ang sabi ng masasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila ay walang Diyos dahil sa kanilang kahambukan. Ang masasamay palaging nagtatagumpay, ang hatol ng Diyos ay di nila nauunawaan. Palagi nilang tinutuya ang kanilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, hindi kami mabibigo. Kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Namumutawi sa bibig nila ay sumpa, banta at pandaraya. Di lang nila'y laging handa sa mga sumit, masasamang pananalita. Pinapaliwanag po ng mga awit kung bakit po puno ng paghihirap ang mundo ay dahil po sa mga taong masasama. Kasi ano po ang pananaw nila? Sabi nila, Diyos ay walang pakialam. Ang pinakamalala po, ano sabi niya? Walang Diyos. Naniniwala po ko, no, yung mga tao po sa government natin ngayon, parang ganito rin po ang pag-iisip. Paano nila nagagawa, no? Dayain tayo po ng harap-harapan. Sa palagay po nila, hindi po sila mananagot sa Diyos, no? Kaya pinapaliwanag ng mga awit na ito ang dahilan ng ating paghihirap dahil ang mundo ay puno ng mga masasama na hindi kinikilala ang Diyos. No? At ang malala pa, no, ano sabi po nila sa verse 11? Ganito ang sabi ng masasama. Ang Diyos ay walang pakialam, mata niya ay nakapikit, di niya ako mapagmasdan. Hindi naman ako nakikita ng Diyos at wala siyang kayang gawin sa atin. Minsan po tinatanong po natin yan bilang mga Kristiyano kasi tayo na sumusunod sa Diyos, parang ang hirap ng buhay natin. Pero yung mga tao po, walang pananampalataya sa Diyos,
nakikita ng mundo na wala silang pananagutan sa Diyos. Hindi po nais ipaliwanag ng mga awit kung ano yung masasama o ang mundo ay masasama. Ngunit nais niyang ipakita sa atin ang kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Kasi tayo na mananampalataya, nakikita natin yung pagmamataas, paglalamang, kasinungalingan, pang-aapi ng mga taong walang takot sa Diyos. Alam natin ito yung nangyayari at naniniwala sila, namumuhay sila na parang walang Diyos. Kaya minsan kung magtatanong tayo, Lord, bakit ba ganito yung pamumuhay namin o kabuhayan namin sa Pilipinas, no? Isipin natin yung katulad na sinasabi ng mga aawit, nabubuhay sila na parang walang Diyos. Pero bago po natin sabihin na hindi tayo kabilang sa kanila, alam niyo po ba yung awit, chapter 10 ay ginamit po ni Pablo sa aklat ng Roma upang ipaliwanag ang kalagayan ng lahat ng tao sa mundo. Sabi po niya sa Roma chapter 3 verse 10 to 18, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananadali nila'y pawang panlilinlang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay sa kapwa, parang dinadaan ng salot ang kanilang madadaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ginamit niya po yung verse na ito, no, verse 14. Ito po yung verse 7 ng chapter 10 ng mga awit upang ipaliwanag ang kalagayan ng lahat ng tao sa mundo dahil sa kasalanan. Sa katunayan, yung nabasa natin kanina, dati rin tayo gano'n nung hindi pa natin nakikilala si Kristo. Ganito ang ating kalalagayan. Alam niyo po yung verse sa chapter 3 na ating memory verse? Romans 3:23. Ano po yun? For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa katunayan, lahat din po tayo ay bulag dahil sa ating mga kasalanan. Minsan, tayong nabuhay na parang walang Diyos. Tama po ba? Kaya po pinapaalala sa atin ng Santen ang tungkol sa mga sasama, hindi dahil para sabihin na buti na lang hindi ako gano'n. Sa katunayan, dati nung wala pa tayo kay Kristo, ganoon po tayo. Pero dahil sa gospel, dahil sa mabuting balita kay Jesus, nakakita po tayo. Naunawaan natin ang kanyang kagandahang loob. Sabi po ng Biblia, this is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Ganito ang paghahatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inimig pa ng mga taong dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Ayaw po ng mga tao na lumapit sa liwanag. Sino po yung liwanag? Si Jesus. Dahil alam po nila na sa oras na iyon, ano po yung makikita? Ang kanilang mga kasalanan. At mas komportable po ang mga tao na mabuhay sa dilim kaysa sa liwanag. No? Ayun po yung nakakalungkot na kalagayan ng ating mundo ngayon. Sa katunayan, dumating na ang liwanag at ito ay si Jesus. Pero ayaw siyang tanggapin ng tao sapagkat gusto nilang manatili sa kanilang buhay na makasalanan. Dahil patuloy nilang nais maging bulag ang kanilang mga puso. Kaya nga po ang gospel, hindi lang niya po itinuturo sa atin ang katotohanan kay Kristo, kundi ito rin po ay pagkakataon na mabuksan ang kanilang mga mata sa Diyos. Kaya dapat nating ibahagi sana yung mabuting balita sa lahat ng tao upang makita nila ang katotohanan ng kanilang mga kalagayan. Ano nga po ang nakikita ng mundo? Walang Diyos. At sila ay bulag sa kanilang mga kasalanan. Naunawaan niyo po yung unang point ang nakikita ng mundo. Ang psalmist, nagtatanong siya,
Diyos. Nakikita ba ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit niya hinahayaan? Kaya nga, pangalawang bagay po, yung nais niya matutunan, O Yahweh, bakit masyado kang malayo? Bakit mo hinahayaan na hamakin ka ng masasama? Sa pagdating po sa verse 14, magbabago po yung kanyang tono. Kasi nais naman po niyang sabihin ang tungkol sa ang nakikita ng Diyos at ang Diyos na nakikita. Sabi po sa verse 14, basahin nga po ninyo. Subalit, nakikita mo ang hirap at kapapihan at ikaw ay palaging handang lumamay. Ang mga kapuspalad sa iyo lamang umaasa, sa tuwing ay sumasaklolo ka sa mga ulila. Mga braso ng masasama iyong baliin, parusahan mo sila at kasama ay supuin. Nagahari si Yahweh mapakailanman, mga bansang may ibang Diyos sa lupa'y mapaparang. No, anong naunawaan ng mga awit pagkatapos ng makita na ang mundo ay puno ng problema dahil sa mga taong makasalanan? Nagbago po, no? Hindi yung sitwasyon niya, kundi yung kanyang paningin nung ituon niya ang kanyang sarili kung sino ang Diyos. Anong sabi niya po sa verse 14? Nakikita mo ang lahat. Tinama niya po yung sinabi ng mga kasalanan tao. Hindi mo na kikita, pikit ang iyong mata. Pero anong katotohanan? O Diyos, nakikita mo ang lahat na nangyayari, ang lahat ng bagay. Hindi ka absent, hindi ka bulag, at hindi ka walang pakialam. Nakikita mo ang paghihirap ng lahat. At sa katunayan, ikaw ang nahahari. Nagahari si Yahweh magpakailan. Ito po yung nais sabihin sa ating aklat ng mga awit. No? Ito rin po yung nais sabihin ng Diyos sa ating buhay. Isipin natin at alalahanin natin kung sino ang Diyos. At manampalataya tayo na siya ang nakakakita sa ating buhay at siya ang naghahari sa ating buhay. Ngunit ang tanong po natin sa aklat ng awit, hindi pa pinakita kung paano naghahari ang Diyos o paano ito na siya naghahari. Kaya nga, pagdating ni Kristo, pagdating ng Ebanghelyo, pinatunayan ni Jesus na siya ang hari. Halimbawa po, sabi niya sa verse 1, He was in the world, and the world went through Him, the world did not recognize Him. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Sa katunayan, si Jesus, ang Diyos na ating nakikita. No? Kasi siya ang Diyos na dumating sa mundo para sa ating kaligtasan. Pero hindi siya kinilala ng mga tao. No? Ganon din yung nararanasan natin sa mundo ngayon. Dapat natin ipahayag ang mabuting balita upang sila rin ay makita sa Panginoong Diyos. Kaya nga ano pong sabi ng ating pangalan ng ating church, no? Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Si Jesus ang Diyos na nakikita. Kasi siya ang Diyos na dumating sa langit upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, nagkakaroon ng liwanag ang ating buhay, upang maunawaan natin kung paano tayo dapat mabuhay bilang mga taong nilikha ng Diyos. Yung mga awit, nagbago yung kanyang pananaw, hindi dahil nagbago yung sitwasyon ng kanyang buhay, kundi dahil nakita niya ang Diyos at kung sino ang Diyos. Ganon din po tayo. Tingnan po natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Normal po yung mga problema, paghihirap na ating nararanasan. Ngunit ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Dahil darating yung araw ng kanyang paghahatol. At diligtas niya tayo sa krus para sa layunin na iyon. Sa paningin po ng mga tao, si Jesus ay pinako sa krus. Anong tingin po ng mga taong nagkalubo sa kanya?
natalo na si Jesus. Pero sa muli niyang pagkabuhay, pinatunayan niya na siya ang ating hari. Ganon din po sa buhay natin mga Kristiyano. Siguro ngayon nasa mahirap tayong sitwasyon, pero alalahanin po natin ang victory na natanggap natin sa pamamagitan ni Jesus na ating hari. Ano po yung kanta natin kanina? Because He lives, I can face tomorrow. No, ang nakikita ng tao bilang pagkatalo ay naging tagumpay ng ating kaligtasan. Yung hari po na tinutukoy sa awit chapter 10 ay ang hari po natin na nagtagumpay sa krus. Kaya po, pag nakikita po natin sa mundo natin ngayon na parang nananalo ang masama, tumingin po tayo kay Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay dahil siya po ang tunay na nagtagumpay. Naunawaan po ninyo, ang Diyos nakikita niya ang lahat, no? At nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At darating yung araw na ipapakita niya na siya ang tunay na hari na pinatunayan na yun na siya ay muling nabuhay para sa atin, no? Tulad ng mga awit, natututo tayong magtiwala, hindi dahil nakikita na natin ang lahat ng sagot, kundi dahil kilala na natin ang Diyos at nakikita, naghahari ng kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus. Nakita niyo po, una ang nakikita ng mundo, ang nakikita ng Diyos. Ngayon bilang mga sumasampalataya kay Kristo, na po yung huli, ano po nakikita natin bilang mga mananampalataya. Naunawaan niyo po, no? Ano po yung ngayon na nakikita niyo bilang mga mananampalataya ni Kristo? Sabi po ng verse 16, basahin po natin hanggang verse 18. Naghahari si Yahweh magpakailanman. Mga bansang may ibang Diyos sa lupa ay napapayang. Papakinggan mo, Yahweh, ang dalangin ng mga hama. Patatagin mo ang loob ng mga kapuspalan. Ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng tao mananakot sa kapwa. Nagtapos po yung awit chapter 10 na meron po siyang pag-asa. Hindi po nawawala yung kasamaan sa mundo, ngunit bilang mga mananampalataya, no, hindi rin po naging madali sa atin ang buhay. Pero dahil natutunan po natin tumingin ng may pananampalataya, nagkaroon po tayo ng bagong pag-asa. Anong sabi po sa verse 17? Papakinggan mo, Yahweh, ang aming mga panalangin. Last week po, meron po tayong prayer week po. Nananalangin po ba kayo? Yes. Meron po bang nasagot na panalangin sa inyo? Meron o wala? No? Pag tayo po ay nananalangin, naririnig po ng Diyos at sinasagot po ng Diyos ang ating mga panalangin. Halimbawa po, na-share ko po ito noong Friday, no? Yung kapatid ko po kasi nag-apply siya ng loan para makabili ng bahay. At 7 times po hindi po sila tinatanggap. Ay, kulang. Ay, hindi pwede. Ay, hindi pwede. 7 beses. Ano po kayo naramdaman nila? Wala na yata tayong pag-asa. No? Pero kahapon po, Friday, no, nag-message siya, ate, okay na. Na-approve na tayo. Salamat sa Diyos kasi naririnig niya yung ating mga panalangin. Naniniwala ako na kayo din naririnig ng Diyos kung ano man ang iyong pinanalangin ng nakaraang linggo at sasagutin niya yun sa kanyang kaparaanan. Papakinggan din ng Diyos yung panalangin ng mga taong naghihirap dahil sa kasamaan ng mga taong makasalanan. Ganoon din po tayo na bilang mga Kristiyano, tinatanggap po natin yung resulta or consequence ng mga masasamang ginagawa ng mga tao, no, sa ating paligid. Tama po ba? Pero alalahanin natin kung ano po yung dapat nating makita na pag tayo ay nanalangin, kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Pag parang malayo ang Diyos, manalangin po tayo kasi malapit po ang Diyos sa ating panalangin. Sabi po, no, Jesus is one prayer away. No? Ganon siya kalapit sa
atin. Ano po ang nakikita ng mananampalataya? Sabi niya po sa verse 18, ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng tao mananakot ng kapwa. Then you will defend the fatherless and the oppressed. Ibig sabihin, alam niya na darating yung araw na ang mga taong ito ay mananagot sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang pananampalataya ay hindi pagtanggi. Ano ba sa English ang pagtanggi? Or pagtanggi ng reality na masama ang ating mundo. Kundi, ang nakita ng pananampalataya, ang kasamaan, ngunit hindi higit pa rin yun nakita ng Diyos na nasa Kanya ang huling salita. Hindi natin, kung maisip sa English, no, hindi natin dinedeny, no, yung mga katotohanan ng kasalanan at masamang mundo, pero ang nakita natin na ang Diyos ang may huling salita. Nagkuhay tayo po ba kayo kanina umaga, no, sinabi ng Diyos nun sa Awit chapter 12 din na yung salita ng Diyos ay pure. Yung salita ng Diyos ay katotohanan. Tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga salita. Kung tunay nga nating nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, magbabago ang ating buhay araw-araw. Kung nakikita mo ang Diyos ng may pananampalataya, sa halip na matakot, anong magkakaroon po kayo? Pag-asa at kalakasan sa Diyos. Kung nakikita niyo ang Diyos sa pananampalataya, kung ang mga tao sa paligid niyo nandadaya, nagsisinungaling, kayo po anong ginagawa niyo? Patuloy na magsasabi ng katotohanan. At kung nakikita niyo po ang Diyos sa pananampalataya, yung mga kapitbahay ninyo, kasama niyo sa bahay, mahirap pakisamahan, ano pa, hindi niyo gusto ang ugali. Kung nakikita niyo Diyos sa pananampalataya, ano po dapat natin gawin? Patuloy po na magpatawad at magmahal sa ating kapwa. At kung nakikita natin ang Diyos sa pananampalataya, hindi lang tayo mabubuhay para sa ating sarili, kundi mabubuhay po tayo na naglilingkod sa Diyos. Kasi ito po yung tugon natin dahil sa Diyos na ating nakikita. Nakita niyo po, sa umpisa nagtatanong siya, Panginoon, nasaan ka na? Ay, ikaw pala ay nakakakita sa lahat ng bagay at nakikita kita dahil sa aking pananampalataya. Dahil dito, meron akong buhay na pag-asa. At ano pong sinasabi ng Biblia? Basahin po natin. Where God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Lahat ng gawin natin, kaya man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Sa Tagalog po, ipagsusulit. Ano ba yung pagsusulit sa Tagalog? Example, no? Pero sa Kanya, ang pagsusulit, ibig sabihin, God will bring the judgment. Kaya kung nawawala na po kayo ng pag-asa dahil sa ating gobyerno o dahil po sa mga tao na sa paligid ninyo, asahan po natin o kumikilos ng Diyos. Bilang mananampalataya, ano po ang dapat nating makita tulad ng mga awit? Ano po sabi ng Biblia? For we live by faith, not by sight. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi lang sa mga bagay na aming nakikita. Dalangin ko po na tayo po ay mabuhay ng may pag-asa at pananampalataya. No? At sabi po sa Hebrew, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Nais po ng Diyos na tayo ay mabuhay ng may pananampalataya. Hindi ibig sabihin alam na natin lahat o nauunawaan natin ng lahat, kundi nagtitiwala tayo na kung ano ang sinabi ng Diyos sa Kanyang salita ay Kanyang tutuparin. Balikan po natin yung mga alagad. Nung Friday, anong tawag sa Friday? Last week, nung Holy Week? Good Friday. Good Friday, okay. Yung Friday, no, si Jesus ay
namatay. So ano po yung naramdaman ng mga alagad? Natakot sila, nalungkot. Panginoon, ano pong nangyayari? Bakit wala ka na? Pero, ang araw ng linggo, ano pong nangyari? Si Jesus ay muli nabuhay. Ano pong nangyari sa mga alagad na nakita sa buhay na si Jesus? Naging matapang po sila magpahayag ng salita ng Diyos at naging matapang po sila mabuhay bilang mga alagad ni Kristo sa mundo. Kaya wag lang po natin tingnan ang mundo na parang Good Friday. Ngayon, yung buhay natin na parang Good Friday. Alalahanin natin na merong Easter Sunday na ang katotohanan, ang Diyos ay buhay at siya ay nagtagumpay para sa ating buhay. Kaya ang tanong ko po, ano ang iyong nakikita? Tanong mo sa katabi mo, ano ang iyong nakikita? Ang iyong nakikita. Nakikita ba natin si Jesus na nagtagumpay para sa ating mga kasalanan? Nakikita ba natin yung katotohanan ng mga pangako ng Diyos? Tama, no? Kaya kung minsan napapagod na kayo, no? Lagi na lang ako nasa church every Sunday, no? Buti pa yung mga kapitbahay namin, pamol-mol lang, no? Iba po ang kanila nakikita. Kasi ano ba ang nakikita natin? Si Jesus na ating Diyos. Karapat dapat po nating papurihan at paglingkuran. So faith is learning to see what God is doing, no? Even when evil seems to be winning. Katotohanan, ang tunay na nagtagumpay ay si Jesus. Katulad po yung attitude po ng nag-aawit. Nagsimula ito sa tanong na, Panginoon, nasaan ka? At nagtapos sa katotohanan, Panginoon, kayo ang hari, magpakailan. Hindi rin po agad magbabago ang ating buhay at ang ating mundo, pero magbabago ang lahat pag nagbago po yung ating paningin. Dapat po tayong tumingin na may pananampalataya, no? Kaya nga, kung hindi mo pa kilala si Jesus, panahon na upang buksan mo ang iyong puso na makita ang katotohanan ng kanyang pag-ibig at kaligtasan. At kung nakikita na natin si Jesus, anumang sitwasyon sa ating buhay, magpatuloy tayo na sumunod sa Kanya at sumunod sa Kanya. At kung nakikita natin si Jesus, yung mga gawain po natin sa church, Bible reading, prayer meeting, paano po dapat natin siya titingnan? Ang hirap naman, abala naman. Hindi po, no? Ito ay pag-alala sa atin na dapat nating araw-araw tinitingnan si Jesus, hindi lang po tuwing Sunday. Sa bawat araw, piliin mong tumingin kay Kristo. Huwag hayaang ang nakikita ng iyong mata ang humubog sa iyong puso. Hayaan mo ang nakita mo kay Kristo at sa kanyang mga salita ang humubog sa iyong pananampalataya. Kayo po ba ngayon ay nakakakita na? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Alalahanin po natin yung pinakita sa atin ng Diyos at pasalamatan natin siya. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Maraming salamat po na maaari po kami maging tapat sa inyo sa aming mga tanong at sa aming mga panalangin. Maraming salamat po na sa oras na kami ay nagtatanong at nananalangin, sinasagot mo po kami dahil sa iyong katapatan at awa, Panginoon. Maraming salamat po na binuksan niyo na ang aming mga mata upang makita ang kagandahang loob mo, ang pag-ibig mo, ang pagliligtas mo na binigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dalangin po namin na araw-araw tumingin po kami kay Kristo at patuloy po kami mabuhay ng may pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa paglilingkod sa iyo, sa pagpapatawad, sa pag-ibig, Panginoon, sa aming buhay araw-araw. At tulungan niyo po kami na yung gawain namin sa aming church at gawain namin sa araw-araw naming buhay, Panginoon, ay gawin namin na may pasasalamat, gawin namin na may kagalakan sa aming puso. Purihin nawa kayo sa oras na ito. Tulungan mo po na kami na tumingin lamang sa inyo, Panginoon. Purihin ka, ito po ang aming dalangin